is impeccable shooting coming from New Zealand. Oh, good pass to the corner. Ramos for three. That's good. That's great action there. Right, inside. Soto. Extra down for hard to convert. Couple of assists early here. Magandang araw mga Karim! Malapit na ang matinding bakbakan sa pagitan ng Gilas Pilipinas at New Zealand. Ano ang mga dapat nating abangan sa laban na ito? Ano ang magiging susi sa tagumpay ng ating national team? Alamin natin ang lahat ng iyan sa video na ito. Mga Karim, kung gusto nyo ring matuto paano gumawa ng YouTube channel at pagkakitaan gaya nito, bisitahin nyo lang ang link na nasa baba. Dito sa channel na ito, nagbibigay ako ng mga tips at strategies paano magsimula mag-invest kahit maliit lang ang puhunan at mag-invest sa cryptocurrency. Sana suportahan nyo rin ang channel na ito. Una, alamin natin ang mga strengths at weaknesses ng Gilas Pilipinas bago sumabak sa laban. Sa strengths, ang Gilas ay may fast-paced na laro at fast breaks. Maganda rin ang kanilang outside shooting at may malalim na bench at maraming pwedeng umiscore. Pagdating naman sa weakness, ang Gilas ay kulang sa height at rebounding. Minsan nawawalan ng composure sa pressure situations at mahihirapan sa depensa sa malalaking kalaban tulad ng New Zealand. Earlier on, we saw Kaisoto both. As Kaisoto working against Wardenberg. Kung magagamit ng Gilas ang kanilang bilis at outside shooting, may malaking chance silang lumaban ng patas laban sa New Zealand. Will have to push. They're looking for Bogdanovic. 3-point shot. They will not go down without a fight. Samantala, alamin naman natin ang kakayahan ng New Zealand. Ano ang dala nilang banta sa Gilas? Una na dito ay ang malalaking players na kayang i-dominate ang loob. Sunod ay ang malakas sa rebounding at depensa. Sila ay disiplinado at mahusay sa set plays. Pero sila rin naman ay may mga kahinaan. Minsan mabagal sa transition defense, hindi kasing bilis ng Gilas sa open court. At hindi palaging consistent ang outside shooting. Mahalagang samantalahin ng Gilas ang mga kahinaan ng New Zealand para mas mataas ang chance nating manalo. Sa isang matinding laban tulad nito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga key matchups. Narito ang ilan sa mga ito. Junmar Fajardo versus New Zealand's big men. Kakayanin ba ni Fajardo ang pisikal na laro ng New Zealand? Dwight Ramos versus top scorer ng New Zealand. Kaya bang bantayan ni Ramos ang opensa ng kalaban? At Scotty Thompson versus playmakers ng New Zealand. Mapananatili ba ni Scotty ang intensity sa depensa? Kung mananalo tayo sa mga crucial matchups na ito, mas malaki ang ating tsansa na makuha ang panalo. Ano nga ba ang mga kailangang gawin ng Gilas upang mapabagsak ang New Zealand? Narito ang mga susi sa tagumpay. Mabilis na transition offense, samantalahin ang bilis upang hindi makaporma ang depensa ng New Zealand. Strong rebounding presence. Kailangang pigilan ang offensive rebounds ng kalaban. Consistent outside shooting. Kailangang pumasok ang mga 3-pointers upang mapalawak ang depensa ng New Zealand. Kaisoto just sending a statement to the world. At syempre matinding depensa sa loob. Kailangang pigilan ang inside game ng New Zealand upang hindi sila makadominate sa paint. Kung may papakita ng Gilas ang mga ito sa laban, malaking posibilidad ang panalo laban sa New Zealand. Bago natin tapusin ang video, tingnan natin ang ilang predictions at huling analysis. Sa tingin nyo, sino ang mananalo sa laban na ito? Kung magagawa ng Gilas ang kanilang game plan, may chance silang manalo sa close game.
Pero kung mag-dominate ang New Zealand sa rebounds at inside scoring, maaaring mahirapan ang Gilas. Ang depensa at 3-point shooting ang magiging crucial factor para sa panalo. Mga Karim, abangan natin ang laban na ito. I-comment ninyo kung sino ang sa tingin nyo ang mananalo at ano ang magiging score prediction ninyo. Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!